Mas kontrolado na raw ngayon ang kilos ni President-elect Duterte na mahigpit ng binabantayan ng Presidential Security Group. Kaya hindi na siya pwedeng basta-basta makihalubilo sa mga tao. Nagpasalamat naman si Duterte at ang kanyang anak na si Baste sa mga sumuporta sa kanila noong kampanya. Live mula sa Cebu City, may report si Ian Cruz. Ian. Yes, Kara, malaki talaga ang pasasalamat itong si President-elect Rody Duterte at ng kanyang pamilya sa mga Cebuano sapagkat napakalaki nung kanyang nakuhang boto nung nagdaang eleksyon 2016. Sa katunayan, dalawang Thanksgiving party yung kanyang dinaluhan dito sa Cebu City kahapon sa loob lamang yan ng isang araw. Una nga yung doon sa Cebu Country Club dito sa Cebu City at yung sumunod niyan yung dinaluhan niyang isang pribado pang dinner doon naman sa lungsod ng Mandaue. Narito ang aking ulat. Tuwang-tuwa ang mga Cebuanong supporter ni President-elect Rodrigo Duterte nang lapitan sila ni Digong sa labas ng Cebu Country Club kagabi. Nag-aabang sila sa labas ng pinagdarausan ng kanyang Thanksgiving party sa Cebu. Ginamat sa Tanang Bisaya. Kamu na nagdaan yung storya nga gawas ko rin sa Itina. Kan kayo salamat. Eleksyon ng Presidente ka ng Bisaya. Humingi rin siya ng pasensya dahil kontrolado na raw ang kanyang mga kilos ng Presidential Security Group. Kontrolado na ako. Hindi wala sila pamuot. Sila may sinungkot sa itong... Sa Thanksgiving party, masigabong palakpakan ang sumalubong kay Duterte. Pinasalamatan niya ang mga suporta sa kanya, kabilang ang Bisaya na Food Movement. Gayun din ang host ng party, ang negosyanteng si Michael Dino na magiging Presidential Assistant for Visayas. Sa kanyang talumpati, binanggit muli ni Duterte ang kanyang laban kontra krimen, droga at korupsyon. Nagsalita rin ng anak na si Baste Duterte na naghayag ng paghanga sa ama. When I was younger, gipangutan ako ni Papa. Kaning panahonan I want to go back in time. He asked me, kinsa imong number 1 idol? Niana ko, si Michael Jordan. Pa, I want to tell you now that my answer was wrong. Ikaw gyud ako number 1 idol. Bisag ingon lang ko, I would not be the person I am now if not for you. I have always looked up to you. Mo nang ingon bisag ingon lang ko pa. Umaasa si Baste na ibang gobyerno ang tatahakin ng Duterte presidency kung saan ang mga gaya niyang anak ng nasa kapangyarihan ay hindi raw iniisip ang pwesto at pera. Especially to my contemporaries, kaning mga youth ba. Pag kuan manggod, when it comes to our responsibility ba as Filipinos, pag muuna manggod ang kwarta sa tong utok, unya munaog sa tong kasing-kasing, pildi gyud ta. No, I just felt the need to share this to you because it is true and mo man na experience na ako. No, gani nagbutang tag si Mayor ato ang presidente diha. Kay gusto na to. Matapos ang talumpati, nagmano si Baste sa kanyang ama. Game ding nakipag-picture taking si Duterte sa mga naroon sa loob ng country club. Isa pang pribadong kasiyahan ang dinaluhan ni Duterte kagabi sa syudad naman ng Mandaue. Naroon ang mga kaibigan niyang tiga Cebu at mga kilalang pangalan sa negosyo at politika ng probinsya. Pinapasok ang GMA News sa loob at nagkaroon ako ng pagkakataong tanungin si Duterte tungkol sa sinabi niya dating pag-boycott niya sa media. Mayor, kailan nila tayo mag-press con? Mag-aalauna ng madaling araw, diretso paliparan si Duterte para umuwi ng Davao. Kara, malimit mabanggit noon itong si incoming President Rody Duterte na ang nakasanayan niya pag nag-iikot siya dun sa Davao ay dalawang sasakyan lamang yung kanyang ginagamit at itong mga sasakyan na ito, Kara, ay mga sedan lamang, maliliit na mga sasakyan, hindi maluhong sasakyan at yung nakasanayan niyang pick-up. Pero sa kanyang pagiging susunod na Pangulo, tiyak na magbabago daw itong mangyayari ito sa kanya sapagkat alam naman natin meron ng Presidential Security Group na mga miyembro na laging nakasunod sa kanya ngayon. Kaya yung mga sinasabi nitong si Duterte na ayaw niya nung maraming sumusunod sa kanya,
baaring mag-adjust siya dyan sapagkat may mandato rin ang PSG na protektahan ang Pangulo ng Bansa anuman ang kondisyon at araw, Kara. Okay, Ian, nagkaroon na siya ng Thanksgiving party sa Davao City. Ngayon meron siyang, at least kagabi, nagkaroon siya ng Thanksgiving party dyan sa Cebu dahil bilang pasasalamat dun sa malaking amount of votes that he got from the Cebuanos. May iba pa ba siyang balak na puntahang mga probinsya para magpasalamat din doon sa mga botong kanyang nakuha? Kara, sa ngayon ay wala pang nababanggit sa atin itong si Duterte o maging yung kanyang executive assistant na si Bongo na may mga lugar na pupuntahan itong si incoming President Duterte. Bagamat nagpahayag na nga siya nung mga nakaraang mga linggo na nagpapasalamat talaga siya ng lubos dahil dun sa napakalaking suporta na mahigit 16 na milyong Pilipino ang nagbigay ng bagong mandato sa kanya bilang susunod na leader ng ating bansa. Ang binabanggit malimit Kara, nitong si Duterte sa June 30 na raw siya pupunta ng Maynila. Sa araw mismo yan ng inaugurasyon at pagsasalin ng kapangyarihan mula kay Pangulong Aquino at papunta nga dito sa incoming president na si Duterte. Wala pa siyang nababanggit na may balak siyang puntahan na lugar, bagamat maraming imbitasyon, Kara, ang tinatanggap ng kanilang kampo, pero yung mga yan ay hindi pa napapagdesisyonan sapagkat nais muna nitong ating incoming president na manatili sa kanyang lugar sa Davao City, Kara. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.